Yo, what's up? I'm back, EJ Power. Dito ulit tayo sa MC Marathon at ngayon ang papanoorin natin ay ang pangalawang laban na papanoorin natin mula sa Langit Lupa Tournament. Didel versus Kulas. Isa to sa mga most requested. Napanood ko na siya pero hindi pa in-depth yung pagnood ko dito. So ngayon medyo mas mahihimay natin siya. Daming nag-request nitong laban na to. Isa siguro to sa mga malalakas na laban. Yun nga, tapos lang natin panoorin yung Jabo versus Boy Sloot. Sobrang solid na laban din, hindi nakaka-disappoint. Umbaga busog tayo sa panonood nun. Hindi tayo nabitin sa kanilang dalawa. Shoutout sa kanilang dalawa. Shoutouts kay Boy Sloot. Good luck kay Jabo sa next round ng tournament. Excited na ako mapanood yung mga yung second round ng Langit Lupa. Pero ito, Didel versus Kulas. Shoutouts muna sa mga nanonood ngayon ng live. Kay Ram 2006, kay Alan Moreno, kay Dether Kagiwa, kay Peacemaker, kay Jefferson Ruiz, kay Don G 999, kay Kritner Salas, Rogelio, shoutouts sa'yo, kay Tamulmul Pugak, shoutouts sa'yo. Kay Rodzel Dimaya, kay Gibson, kay Abiab, kay Joel Serrano na nasa LA ngayon, shoutout sa'yo. Kay sino pa to? Ayun, shoutouts din kay Selormon ng Doha, Qatar. Ingat dyan lagi. Simulan na natin panoorin to. Didel versus Kulas ng Grain Assault. Di ko lang pang ilang Grain Assault na to. Pero Langit Lupa Tournament to. Albaing Bisor, mga PED, Jelly Orton, Dasin Jewel, Madtown Apparel, Omori Blanco, tsaka shoutout sa mga tropa ko dyan sa likod. Shoutout sa mga tropa niya galing pang Bataan din, maliban lang kay Sardeo. Shoutouts pala kay Kulas ng BRC, ng Bataan Rap Conquer. Kababayan ko yan. Shoutouts kay Sardeo sa liga na yun, sa movement nila. Tuloy-tuloy lang kahit anong mangyari. Nanalo ng coin to si Didel. Pinili niya mauna. Si Kulas, tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, Grain Assault 17 Langit Lupa Tournament. Kulas. Game! Siya nga pala yung bagong tropa. Nung apo ni David. O tropa yan ni Lucas. Dalawa na silang weirdong pinagjajakulan yung bulalakaw. Ginagalaw din nila yung buwan pagkat wala na raw tong dalaw. Fetish nila, kalawakan, planeta, araw. Hindi sila mga tipikal. Pag sinabi nga nilang ikaw ang mundo ko, literal. Ano kayong mga baliw? Didel par, dekada ka na sa battle rap. Huminto lang saglit nung sa tuktok di makapanhik. Kundi pa tumunog pangalan ni Sendlok, di ka lilingon pabalik umaasang. Matilaan ng apoy, sumiklab lang bilang rapper. Naging heavyweight na kasi si Lucas Noy, kaya nakikisindi ka sa lighter. Tapos ngayon magtatampo ka. Kesyo sa inyo siya lang inaangat sa top. Kasalanan mo yan kasi tatamad-tamad, patay yung alab mo. Siya hinangad lahat, nangarap maging San Telmo habang nakontento ka sa gaserang umaandap-andap. Ang lalim nun na umaandap-andap. Ano ibig sabihin nun? Parang yung bahagyang sinde. Yun yata yun eh. At wala akong pake kahit idol mo si Sak. Kaumay, pareho kayong bigo na uuwi dahil sa first round ng isa buhay. Kay Shabu yun magugulpi. Kaya... Kaso, eto spoilers alert. Tangina.
Alam na, hindi ko na nga sasabihin, baka magalit na naman, papagalitan naman ako sa comment section eh. Pero alam na ng lahat yung resulta nun. Iiwanan kang warak parang wasak niyang Kawasaki. Pag sapak dyan sa bibig, doon ka lang iispit ng bloody. Habi ni Sak lahat kinapi. Pati yung magsasyabu sabay sa panran biglang sali. Shoutouts kay Kuya Sak. Magsasyabu sabay sa panran biglang sali. Lakas niyan, sir! Ano yan? Nasa running era na yung dati lang na runner? Pati, English ay minaster. Kaso walang bars parang sak na lobat tas low budget. At mukhang social lang yan sa delivery kasi dinadala ng accent. Pero kahit mag-pure English ka sa pagtugon, parang sa test mic lang pabibo. Di namin kailangan ng English mo sa Luzon. May insight kami rito. Kaya, click bang! Wala akong masyadong may line mac para ipang dis. Mostly kasi ng battle niya pinaghalong Bisaya at Ingles. Bisanglish! Pero fuck! Language barrier! Ako ang balakid na magpipigil sa'yo kaya makikitil ka o atake left, right, middle. Masisiil na to! At makikita nyo tong didil na nagdidelikado! Okay, solid round 1 kaya Kulas. Gusto ko yung ano niya, yung composure niya. Yung angas niya sa stage, yung deliver niya, yung linaw ng boses niya. Medyo sa pagdating naman sa mismong material, medyo mabagal yung usad niya. Siguro sa second half na lang siya medyo naging effective. May mga tamang sundot ng jokes. Pero other than that, solid na round pa rin kay Kulas. Tingnan natin yung round 1 ni Didel. Kamukha ni si Didel. Shoutouts kay kay Kuya Tim, kay Dionela. Kamukha ni Didel si Dionela. Hindi nga lang kulot. Yo! Konting ribat. Inamin na niya na di niya gets ang mga Bisaya, so sa akin siya titihaya. Paano mo nakuha yung angle na yun kung di mo naiintindihan ang mga linya kong Bisaya? Tapos, putang ina, taktika ng mga mahihinang uri basta nagtatagalog, iko-quote si Rizal. Kung bobo mo na, kung nag-research ka ng konti, malalaman mo na yung taga-ilog na bayani ay multilingual. Pero sige, may gabi i-flip top. Medyo gets ko yung gusto niya sabihin sa rebat, pero hindi masyadong na-absorb nung mga nanonood. Ako nga pala si Didel, rep and CDOC. Di nyo ba kilala, but after tonight, I'll make sure your city knows me. Langit lupa tournament, shit, I kill him softly. Mapa kids, oh silly OGs, oh please. Starting from the bottom, no issue, cause ang biggest problem nyo ay prom D. Unang nose... Gusto ko to si Didel. Medyo iba yung niya, iba yung grit niya sa stage, iba yung angas. Parang, yung facial expression niya pa lang, alam mo, he knows what he's doing. Parang, alam niya kung ano yung ginagawa niya, alam mo yun. Parang, para ako dito. Parang, yun yung sinasabi nung niya, nung composure niya. Cause ang biggest problem nyo ay prom D. Tsaka the way yung, niya, yung lutong nung pag-spit niya, parang, alam mo yun, parang humihiwa talaga eh. Issue cause ang biggest problem nyo ay prom D. Unang nosebleed, kulas ng Bataan Rap Conquer. Bataan Rap Conquer. Aba pare Osam, liga na hawak ni Sir Deo, yung MC na kilala nyo sa rason na very, very wholesome. Well, I rep Trono sa oro, yeah, the gold one. Come out swinging like Ali and Foreman. Boss, pour him a cold one dahil di sasapat ang kulas. Dapat sinama mo si Rene at Foreman. Kasi di ka important at di ka malupit.
Kaya konting jabs lang muna with them loose hips. Pati feeling bruise ko ang kampiyon ng BRC. Just know we getting bruised quick. Cause I ain't someone you wanna dose with. I give you them ghost lips. Cause you a bitch writer and the proof is ang init ni Kulas spark lang habang sa akin pang Vesuvius. Kasi paano ba tong... di niya alam. Ano yung Vesuvius? Ano yung Vesuvius na yan? You a bitch Nicholas Sparks, writer yun eh. Alam ko yun yung sumulat ng The Notebook. Writer din ba si Vesuvius? writer and the proof is ang init ni Kulas spark lang habang sa akin pang Vesuvius. Kasi paano ba tong... di niya alam. Vesuvius. Kasi paano ba tong Dufus nagkampiyon? Man, I checked his win and losses. Ang judging ng mga battle niya parang komedyanteng doktor. Laugh trip ang prognosis. Pinili ko si Kulas kasi malakas ang boses. Judging na to longest. Bitch, I'm only giving out roses to Enigma and Vic Soto, mga totoong malalakas na bosses. So bitch, better be cautious. Kasi kung volume lang pala ang limit ng iyong artistry, para kang audio recording na distorted ang playback. Kasi basag ka instantly. But I guess walang remedy sa pagiging lesser entity with no ability, so see. Kung decibel lang ang lakas ni Jezebel, then I'll bring him serenity. And most probably, same ang sentiments ng liga na yung nire-represent. Tanginang pambato to ang win rate sa outer leagues, 30%. Bitch, 4 years ka nang sumisingit sa motos but never ka naging relevant? Numbers do not lie and it's 11 battles over 4 years but not once ka naging main event. Cause you are fucking incompetent. Never ka naging main event cause you are fucking incompetent. Kaya nung March 7, pumunta to ng Rap Lines, bumatel. At doon siya minaltrato. Tapos last year, dumayo ng malayo papunta Polo just to, once again, spoiler alert, magpatalo. Abagago, kahit nalibutin mo lahat ng ligat entablado, mag-joyride sa aeroplano, para kang DDS na pinikitaan ng credible source, wala ring magbabago. Kaya baon tong tarantado ko sa spray beams at fakings who daydreams. Just accept the fact na talunan ka while hurdles are my favorite plaything. And for the record, kahit i-reset ang record, you getting served with impeccable plating. Dahil pag nilampasok kita ngayon, that's the only time you're ever gonna wipe the slate clean. Cause I mean business. Oo, ang tanging mission na i-upset ang prediction ng online profits. Oo, boss, maliit ang Mindanao market, but I'll prove na ako ang priority na target. Kaya si Kulas, ginawa ko ng Uzarugami. Huwag niyo nang hanapin to sa bracket. Kaya si Kulas... Naririnig ko lagi yung si Origami. Lagi ko siya naririnig. Isa rin siguro sa mga sa mga up-and-comer na malalakas din. And sa pagkakalam ko, may battle siya na parating dito sa yung bagong event ng Flip Top, Right of Way. Yes, good luck sa kanila. Hanapin to sa bracket! Kaya si Kulas, ginawa ko ng Uzarugami. Huwag niyo nang hanapin to sa bracket. Parang Fluvert Floyd na -5. Motherfucker, there is only one threat, and that's me! Okay. Nagpapainit pa lang din si Didel sa round 1. Yun yung masasabi ko. Pero iba yung mas nagustuhan ko yung the way ng pag-deliver ni Didel. Although may konting stumble siya sa round 1. Pero para sa akin nabawi niya. So, parang cancel out na yung yung pag-stumble niya kanina ng sobrang konti. Sobrang saglit. Mas nagustuhan ko rin yung choices of words ni Didel. Yung the way siya mag-rhyme. Mas komplikado kumpara sa ginagawa ni Kulas. Feeling ko, sa delivery pantay sila pagdating sa performance. Mas lang talaga. Mas kita mo yung level of difficulty ng pagsusulat ni Didel. So, round 1 ko, ibibigay ko kay Didel ng sobrang dikit yun. Sobrang dikit para sa akin. Yun. Tignan natin round 1 ni Kulas. Round 2 ni Kulas. So, yung mga reference din na ginamit ni Didel, alam mong inupuan niya yung pagsulat. Yun. Tanga!
Joke lang na di ako marunong umintindihan ng Bisaya, kaya di mo ako mabubuwag. Sabi ni 30, magribat lang daw ako sa'yo ng bahog bilat imong uyab. Round to game! Nagpangalan ng Didel. Para daw pamatay. Parang baril kalibre. Yun ay inisip kong maigi. Unang basa lang pala ng Bisaya sa Didel. Didle! Hoy, Didle! Di ba tunay na meaning ng Didle ay cheat? Pero bakit di ka witty mang trick? Scheme mo ang weak, generic mag-spit. Samantalang aking pagka-trickster, parang fixer kay mafe-finish in a click. Ito'y balitang panghalip, barilang kalakip, dali niyang nahagip ng tinggang kapalit. Di ko po sinasadyang makilka at sa halip. Ito'y pamamalimos lamang ng badyaw sa kuripot. Mali ng kalabit. Hindi mo alam kung tatawa o malulupit ang line na yun. Ano eh. Alam mo, nasa sa gray area siya ng jokes tsaka ng seryosong linya. Ano ng tournament nyo sa Oro? Koronasyon! Koronasyon! Tunog kabadingan! Sa bagay, lugar nyo naman nang nagsasabing puro kayo kabaklaan kasi nga, Cagayan! Oh. Pero nag-champion ka doon sa pang. 4 na beses na pagsalang na ang judging 3-2. Napaka-wex dude, bubo niya. Ang masakit pa doon, di niya nabuhok na kuwang boto yung kay Sendlok at Pukoda. 3 bumoto sa'yo. Nag-iinom lang sa venue. Na yung Focus DC, sa pulutan BC. Tunay nga nagkalutuan lang nung finals nyo kasi mga judges nyo, tipsy! Doon umugong yung laban, ang layo ng narating. Literal ba namang umingay yung battle sa mga nag-cheaters na lasing? Chill lang kasi pag may event, tamang flip-top beer lang. Enjoyin yung laban. Di yung sasagad kayo tapos maoy naman. At tandaan mong, wag na wag kang magbabaon ng gold label kung ayaw mong maban. Gold label, maban. Change topic, galit arik. Mga MC nyo, wala nang laman yung utak, nagmamalalim pa. Hollow Earth. Yung mga battle parang reaction. Wala na utak, nagmamalalim pa. Mga MC nyo, wala nang laman yung utak, nagmamalalim pa. Hollow Earth. Yung mga battle parang reaction video ni BR, yung views, 308. Kasi misto lang magkakamag-anak sa lupa yung laban, ayaw niyong i-share. At tandaan mo, Didel, wala kaming respeto sa mga liga na 1K followers. Ano, sir? BRC, Bundok Venue, Tagpiero? Wala nga kasing pambayad pag sisingilin. Tsaka okay nang kapusin sa budget basta yung bara di titipirin. Ano pa? Organizer namin si Deo. Bading, bakla, bayot, pisot. Eh baka di ka manalo doon sa paramihan ng iniyot. Real talk. Ano pa? Bisaya, nag-aantay ka ng saging? Ulol, di ko pa kakainin mga unggoy sa net na inggit, umaasang mas marunong pa kaya Enigma. Kesyo di napili yung idol yung higit, manggigipit, igigit, representante ng liga. Passion sa pagsulat, i-discredit, kaya na'y malina. Huwag kayong magsarado ng pag-iisip sa gusto nyo lang makita. Ngayon, balik sa topic kung bakit kailangan tuldukan tong naghahangad ng tuktok subalit haring araw sa taas ng nais pa kami, West! Babaong ko muna sa lupa bago iakyat sa langit. Okay. Mas natripan ko yung round 2 niya. Mas di hamak na mas malakas sa yung round 2 ni Kulas kaysa sa round 1 niya. Dito nabalanse niya yung seryoso tsaka yung mga patawan niya na linya. And mas kumokonekta siya dito ngayon sa tao.
Yun yung personal ano ko dito, personal preference ko. Mas malakas yung round 2 niya kaysa sa round 1. May ano lang, siguro may konting slip up lang. Pero nabawi niya naman agad. Feeling ko hindi naman nagmamatter yun unless maging sobrang dikit tong round na to. Siguro dun na magbabase kung kailangan bawasan yung puntos nun. Pero solid na round kay Kulas. Nagustuhan ko yung mga jokes niya, natawa ako. And feeling ko mas naging komportable na siya sa round na to. Which is ganun naman usually pag nag-perform, lagi yung kaba mo na sa round 1. And then round 2 and 3, parang mawawala na siya. Ako ganun ako pag nasa stage. Sa round 1 ako alam mo yun, nangangapa. Kinakabahan. Pero round 2 and round 3, all goods na. Tingnan natin round 2 ni Diddle. Masasabi ko bang style clash tong nangyayari ngayon? Semi, siguro. Pero, hindi siya style clash. Pero, paano ko ba masasabi? Magkaiba sila ng strategy na ginagamit dito sa laban na to. Inaanggulo niya yung judging ng finals ko, pero ito ang best twist. Oo, di talaga ako iboboto ni Zenlookin Fukuda. Di yun marunong mag-English. Ba't ano yun? Bisaya. Anggol na mga ganito, ang daling sabihin. Kung ayaw mo sa Bisaya, bakit last year nagbakasyon kas kamigin? Ano yan? Tapos, probinsya kami. Probinsya din kayo. Tinignan ko sa Google Maps, Jayco namin, 4 sa inyo, 3. Yo. Bago ko simulan ng round 2, Boss Arik, I'd like to thank you in person, Sa dinami-dami ng deserving sa Mindanao, ako'y naging choice mo na din. Na-employ na sa scene, burst at the seams, pagkat maririnig na rin ng tao ang voice ko at schemes. And I know that you believe in me, dahil ang unang bigay mo sa akin, si Poison 13. O should I say 14? O 12? Basta! Inferior clone ka, gagi. Ang datingan parang Marco Lacson nung depressed but hindi happy. Pinagtagpi-tagpi na estilo kanyang hobby. Ang labo tuloy ng mga linya na hinabi. What the fuck did you expect? Finotocopy mo ang photocopy. Kasi Poison, GL, Cripply, Lipcram at etc. Pinaghalo-halo niya ang seeds. Hoping na kay Mera ang mabreed. Pero ang nabuo, boom, human centipede. So I impede this nuisance. Mali yung pagkakaano mo, alam mo yun, mali yung pagkakabuo mo. Hindi ka nakabuo ng maganda. Parang ganun yung gusto niya ipunto. Kasi yung kay Mira parang creature siya na may iba't ibang parts ng hayop. Sa Greek, parang myth siya, Greek mythology. Pero, alam mo yun, ending mo naging human centipede ka. Kasi mali yung mali yung pag-eksperimento mo. So I showed nothing new since 2K23. So I impede this nuisance. So I showed nothing new since 2K23. Isang copycat ng copycat. Grabe, Brad. Yeah, you're too pussy for me. Sa sobrang pag-idolize niya ka Poison, pati hometown ginaya. Kaya itong feeling Poison sa underground, piece of cake, parang kasava. Cause this is karma. Kasi feeling GL din tong kawatan. Tanggal ang balaklava. Hindi lang to simpleng hot seat. I'm making you cadaver diving on lava. Kasi diba, ang timeline concept ni GL sa GL versus Sayad ginamit mo sa finals niyo, men. Hindi ba lang konti kasi ang time manipulation niya gamit daw Infinity Gauntlet. Pero same lang ang content. Round 1, 2, and 3 pass. Present, future ng opponent. Kaya si Kulas naging reverse Nikola Tesla para lang magkalinya. Nagnakaw ka sa current. At obligatory pang sasabihin kada battle, di ko ginagaya si GL. Pero naka-train of thought ang rason. Nakakahon ka sa bagong meta na according sa comment section pambaon. Taon-taon, patalon-talon ang estilo base kung sino ang kampyon. Paano yan? Tinalo ni Poison si GL, so sino ka ngayon? Pero Ang haba ng setup pero sulit yung pay. Ito yung mga sinasabi ko na may mga lines na sobrang haba ng setup. As in, gagastos siguro ng mga 8 to 12 lines. Pero kasi napapalaman na minsan ng ng mga punchline, ng mga mini punchline na pwedeng kumonekta pa rin sa alaban pero may something sa dulo na magpe-pay off
na isa to sa mga halimbawa na yun na mahaba man yung setup, sobrang haba man na setup, pero nagpe-pay off siya sa dulo dahil sobrang lakas nung main na punchline niya. Ito yun. Isa to sa mga mahabang setup, which is kasi kailangan maging mahaba yung setup para mag-make sense yung buong scheme nung line na yun. Yun. Sige, magpakamukojin ka lang. Cause me, I'm on a different gaming system. Fuck Tekken, ang gusto kong laro, Street Fighter. Doon tayo sa kalsada magdikdikan. Ito ay aking season. Elimination. Ito ay aking season. Domination ang waking reason. Eliminate ang feeling decent. Eliminate ang teka, nag-i-input lang ng combo para mag-Akuma Raging Demon. Raging Demon, cause they can heal him, but di maghihilom ang mga sugat, that's for damn sure. Ang estilo ko may Hansel Cabo na texture. Well, galing sa maestro ang initial na lectures, pero iniba ang kagat para mas fit parang dentures. So you could say, na parang dentures, so you could say na kaysa kang blueprint, pero ginawa kong 9/11 ng architecture. Pero mga obscure na rapper, ganun naman yata talaga. Sa estilo pasabit-sabit, pwede halin tulad sa kalsadang may sanga, kaliwa o kanan, paano ima-market? Lirisismo o antics, agresibo o upbeat. Ang importante daw, timely ang arrival. Ikaw, bahala ka sa buhay mo, basta itong ruta ko, gamit estilo ko, diretso na to finals. Yes, sir. Damn. Malakas yung round to Nicolas, pero putang ina na one-upan siya ni Didel dito. Ang daming layer ng ginawa ni Didel. And sobrang linis nung round na yon, sobrang linis nung performance niya. Andun pa rin yung confidence niya. Damn. Round 2, mas maraming moments na nagawa si Didel. Tsaka yung difficulty nung writing niya. Makikita mo litaw yung ganda ng sulat ni Didel kumpara kay Kulas. Hindi ko sinasabi na hindi maganda yung sulat ni Kulas, pero mas alam mo yun, mas pinagtuunan, mas metikuloso yung pagsusulat ng round ni Didel mula sa rhyming tsaka sa pagsulat niya, paggawa niya ng mga komplikadong reference na nagagawa niyang epektibo para sa tao. Yung kay Kulas simple, kumpara, alam mo yun, dapat nga mas kumonekta si Kulas sa tao dahil mas simple yung sulat niya. Pero dito si Didel, alam mo yun, hindi man ganun kasimple yung pagkakasulat niya, pero na kokonekta niya sa tao, sa mga nanonood. Yun yung maganda dun. So, round 2 ibibigay ko kay Didel. Nag-comment si Earl6851, outclass sa punchline setups. Mismo. Tama ka dyan. Yun nga, yung ganda nung niya, sulat niya overall. Di ako si Poison paglilinaw lang. Hindi ako babaero. As in. At di ko rin ginagaya si GL. Mas malutong ako magmurat. Tangina mo, yun ba yung mahirap intindihin? Kung may pagkakatulad kami ni... Medyo parang... alam ko, nung laban namin ni GL, ganyan din yung hairstyle niya. Parang medyo ganyan yung hairstyle ni GL. Tapos nakasalamin pa. So, may goatee din. May konting goatee. GL nga. As in. At di ko rin ginagaya si GL. Mas malutong ako magmurat. Tangina mo, yun ba yung mahirap intindihin? Kung may pagkakatulad kami ni GL, yun yung pagiging virgin. Tsaka narinig nyo kanina, sabi niya, anggol. Tangina mo, didol. Di ka talaga mananalo sa battle. Umuwi ka na lang sa inyo, patira ka ulit sa puwet sa imong angkol. Tawag doon, rebatol. Game round 3, game!
Sa di po nakakaalam, kabatch niya talaga sa CDO, si Fukuda. Yung pinalo ng durian. Kaya butas marami. Mukhang sa gera nga dumaan. Pader sa Marawi. Oo! Kasabayang tumugma, kasama niya pang tumungga, kaso naiwan tong syunga. Naging uprising killer na yun, tas ikaw fan na lang ng Fukuda. Di ba yun yung batas ng Mindanao? Medyo ano na. Tas si Ito lang opinion ko lang to. Medyo played out na yung Fukuda tsaka fan na ano na alam mo yun na metaphor or yun, wordplay. Medyo ano na siya, parang kasi yung Fukuda, di ba, brand ng electric fan yun. So, masyado siyang nagagamit na. Ang alam ko, pinakaunang gumamit na si Seiyi nung laban niya ay Fukuda. lang ng Fukuda. Di ba yun yung batas ng Mindanao? Tapos si Sendlok yung Parparot San Telmo, yung unang supremo naging Caviteño, si Crega Aladeo, humihigom ng lakas espiritual! Mga weirdo! O basta CDO, weirdo! Paano mga OA, sample? Ang oro ay ginto, tas yung isdang oro daw sa ilalim ng dagat lumalamon. Dinedescribe nila na parang kraken, goldfish lang pala yun. Ba't ganun? Yung may isang oro, goldfish. Kasi alam ko oro, gold. So, goldfish nga. Or talagang may isdang ano. Baka may sa mga nakakaalam ng folklore na yun. Totoo ba yung yung parang, iba pa ba yung isdang oro sa goldfish? Correct me if I'm wrong. Ano yung bayawak sa inyo, dragon? Mga OA, kesyo barilan sa amin, sa Didas sir, sa kanila reality sa Maisan, armas namin jail blaster, sa kanila RPG at machine gun. Dito na yang pananakot, parang Duterte lang na makamasa. Kaya isa ka lang sa mga umaasta na alpa na yung milk nila kamatcha. Kasi, panggagago mo ay peke, mga taong aklas. Unggoy po tapete, pang Facebook mambash. Kongreso ka sa lente, tinura mo walang klas. At binanggit ko na Duterte para siguradong may bars. Gusto mong umani ng respeto? Baguhin pa mamalakad. Sa Mindanao tumakbo ka, maging payapang namumuno para sa ngayong mangopia. Pasa armas, idiyan ng gera, takpa mo ng tolda. Dahil di nagbubungan ng prutas pag ang tanim mo, bomba! Sayang. Ang ganda sana nung line na yun. Ulitin natin. Sayang. Sa Mindanao tumakbo ka, maging payapang namumuno para sa ngayong mangopia. Pasa armas, idiyan ng gera, takpa mo ng tolda. Dahil di natin buong setup. Gusto mong umani ng respeto? Baguhin pa mamalakad? Sa Mindanao tumakbo ka, maging payapang namumuno para sa ngayong mangopia. Pasa armas, idiyan ng gera, takpa mo ng tolda. Dahil di nagbubungan ng prutas pag ang tanim mo, bomba! Sayang. Hindi nagbubunga ng prutas kung yung tanim mo, bomba. Ang ganda ng line itself na yun. Parang pwede siyang standalone. Pwede siya maging quote. Kaso, nag-stumble siya, sayang. Nawala ng epekto. And parang na rin mga lines bago yun, parang medyo na na yung tao. Parang hindi niya na nakukuha yung attention ng mga nanonood. Ayun. Tangina mo, salamat na bitin yung bomba. O yan si Tropa! Nagpapakademonyo sa rap. Bisayang apok. Devil na konyo. Sa lahat ng demonyo, ikaw lang dikondo. Sakto! Ako ay Nico rin, kaya pipikunin tong apok featuring. Mga nagtitigas-tigasang dalimbasagin ng ego, parang tinabig lang yung figurine. Kaya ngayon, pira-piraso kang pupulutin sa lapagyan ng aking nabanaag. Kaya anong didel, baka brittle, sa dali mo lang mabasag. Ano Brad? Gusto mo ng tunay na kasamaan? Doon sa amin si Deo, puro kabaklaan.
Si JD Batakan. Si Poison Babaero, si Tipsy D Sugal naman. Karagatan sa amin, puro apoy. Sigurado ka na mapapaso. Sobrang init yung sa talas namin, nagpapalamig na sa Colorado. Ay. Mainit dito ngayon, bro. Kaya gago! Yan dibil-dibil niyong imahe, akin na at wawakasan. Walang demonyo sa impyerno, Didel. Lahat nasa Bataan. Oh. Last na. Oh. Alam mo na. Las! Oo! Ako si Kulas! Tropa ko si Rene! Kaya, ibang construction na to! Kami naggawa ng pyramid, kaya perpekto ang gulo! Kaya pag tinalo ko to, wala nang karir na babalikan sa oro yan! Ako manalo o matalo, mahal ako ni Foreman! Huling banat, pahinga natin! May line yata kanina si Didel about yun, Rene and Foreman. Parang naunahan siya ni Didel. Hindi ko alam anong ano yun. Hindi ko alam anong reference yun. Movie ba yun o TV show? Parang Filipino movie siya. Siguro Filipino comedy movie. Yung Kulas, Rene, Kulas, tsaka Foreman. Nabanggit din kanina ni Didel sa round 2, naalala ko. Pero yun, round 3 ni Kulas, solid na round sana. Kaso may ano siya. May, yung feeling ko yung pinakamagandang line niya sana. Yun nga yung tanim bomba something na line na yun. Yun sana yung magiging pinakamagandang line niya. Kaso, nag-stutter siya nung sasabihin niya na yung mismong punchline. Sayang. Oh, okay. Kay Malupiton pala. Sorry. Yung skit characters daw ni Malupiton. Okay, thank you. Di ko alam. Sorry. Pero yun, feeling ko mas nagets na ng crowd dito na mas dominant si Didel kaysa kay Kulas. Tinatry ni Kulas pa rin sumabay, pero feeling ko hindi niya nalalampasan. Siguro napapantayan niya pero hindi niya nalalampasan yung mga level na pinakita ni Didel nung first 2 rounds. Sayang yung napakagandang line na yun. Yeah, tingnan natin round 3 ni Didel. Ang paboritong Ano to? Hindi nakahabol yung bibig sa utak mo. Ang paboritong pahaging Nicolas, dapat lyricismo lang. Pakita ka ng bago, okay. On a conceptual level, I agree, because as MCs, we should go slay, wilder than Deontay, di lang dapat role play. We should embody literary excellence all day, let the thoughts spray. Ang issue ko lang, ombre, sinabi mo lahat ng yun habang naka-Naruto cosplay. Tang-ina ang OA, what a mystery that brain is in my view. Ang galing lang din, ni-research talaga ni Didel yung mga laban ni Kulas. Tang-ina ang OA, what a mystery that brain is in my view. Lyricismo lang, tapos nagpa-props ng mga pictures, Allen Wrench at Allen Screw. Magpakita ka ng bago, tos ang references limitado sa anime at MCU. So dude, tell me the truth, sino pinaka-hipokritong MC if not you? Pero sige, stay in your groove. Mag-reference ka lang ng Marvel. Cause me, I'll spit fire and I'll seek higher thoughts pagkat comics lang panlaban ng comic relief na Rick Reimer. And I don't give a fuck kung may Infinity Gauntlet ka, may 5 fingers of steel, si Big L, the Big Styler. At kung ikaw si Dr. Doom, ako si MF Doom na may bit-bit na meat grinder. Cause you's a bitch. Cause I'll say it again, you's a bitch writer na pinag-wordplay ang Kulas sa cool ass. Like, what the fuck did you mean? Tapos next, Poison 13, baka Poison...
Ang ganda ng tono, parang pinapagalitan niya si Kulas. Use a bitch writer na pinag-wordplay ang kulas sa cool ass. Like, what the fuck did you mean? Tapos next, Poison 13, baka Poison 6, 7, cause you're just a fucking meme. Gay ass lyricism, manang-mana kay Deo si Patring, kaya pag suntok sa mukha, mag-iiba ang ilong ng bading, parang si Stel ng SB19. Cause I don't wanna be me. God damn! Manang-mana kay Deo si Patring, kaya pag suntok sa mukha, mag-iiba ang ilong ng bading, parang si Stel ng SB19. Cause I don't wanna be mean. Pero masyado tong desperado. Kita nyo, masyadong desperado. At sa isang battle, nag-Japanese siya, bro. Daijobu, Daijobu, Daijobobong bano! Boss Arik, wag to, dahil ang Mokujin kung lumapit, abo! Ang gusto kong makalaban na Japanese na sa kabilang bracket na jabo! Dahil na-call outan na. Naku po! Kaya ngayon huwag kang aatras, abante amigo. Pakitaan mo ako ngayon ng purong lyricismo. Cause as of now, para kang kamote rider na bibili ng motor tapos walang pang-renew ng rehistro. Oo mismo, pagkat ng kalibre ni Dudong, di pwede sa matindi ang dunong. Sa kakasindi ng 2 joints, ayun, ginagaslight ang sarili niyang delusion. Sana matauhan ka, kasi kung hindi, ka makukuha magre-reset ng neuron. Higa to sa futon, cause if sleep is the cousin of death, a-attend ka sa family reunion. Yun! Lyrics lang pero pamatay dahil instincts ay ultraviolet. I cause damage na dikita ng mata pagkat mga pasa ay ultraviolet. This dude is Baphomet with a southpaw left. I swing at ops on sight like Montague in Capulets. We are opposite cause I'm ahead while your head's coming off like Django Fett. Kraken, Chaposet, Spotify sa cassette, Big Brain laban Hydrocep, Triple mo na be shit stain pang kubet, tang inang brick game habang building blocks ko pang nanotech. Kaya Kulas, wag ka masyadong makulit. Open pa naman ang tryouts until March 31. Try ka ulit. Cause boss, that ain't even the half of it. Kaya masyadong ginalingan kasi gustong ma-regular. Just know that if you want lyricism, I always go for the jugular. Rhyme schemes, multis, wordplays, on par with dudes on the league who's very popular. In other words, I got no room for improvement. So saan ka lulugar? Laos! Oh shit. Yeah. Ito yung maganda sa rounds ni Didel eh. Malalakas siya. As in, malalakas yung kada round niya. Pero, alam mo yun, pantay-pantay yung lakas nila. Walang nag-stand out against dun sa dalawang round niya. Kumbaga lahat ng round niya malalakas na pare-pareho. Walang umangat na round against dun sa dalawa na iba. Kaya yun yung maganda sa round sa mga all 3 rounds ni Didel. And yun nga alam mo yun, pinakita ulit ni Didel dito sa round 3 yung dominance niya sa laban na to. Yun nga yung effectivity andun. So yeah, wala akong masabi. Iba yung atake nito ni Didel. Alam nyo kung sino yung naaalala ko dito kay Didel. Naaalala ko sa performance niya na to. Yung pinakaunang laban ni Sak Maestro sa Flip Top. Ganyan na ganyan yung parang may ganyang feels na binigay si Sak Maestro nung debut battle niya sa Flip Top. Hopefully, magtuloy-tuloy tong gantong energy ni Didel. Magiging isa sa mga rising star to ng liga. And shoutouts din kay Kulas. Napakaganda ng pinaita. Medyo lang, alam mo yun, medyo nadulas lang siya. Alam mo yun. Marami pang pwedeng i-improve tong si Kulas. Andun na yung kakayanan niya kung paano kumonekta sa tao. And feeling ko naman mai-improve niya pa yun. Pero yeah, sobrang ganda ng laban din na to. Pangalawang laban pa lang to na napapanood natin dito sa Langit Lupa Tournament. Pero para sa laban na to, ibibigay ko all 3 rounds kay Didel. Left top, Grain Assault 17.
Una laban na gabi, mag-iayos pang beses para kay Didel at kay Kulas. Yes, sir. At mag-iayos pang beses kung nagustuhan niya yung laban na yun. Solid parehas. Pero ang boto ng hurado, 5-0, advancing sa Langit Lupa Tournament. Mag-iay tayo lahat para kay Didel. Panalo si Deonela. Pero yun, di ko na siguro papanoorin yung judge's explanation. Pero yun, klaro kay Didel yung laban na yun. Solid parehas naman. Mas lang talaga, mas angat lang talaga yung yung skills ni Didel dito sa laban na to. The way niya mag-deliver, tsaka napanindigan niya yung yung angas niya sa laban na to gamit yung mga material niya mismo. So yun, salamat sa mga nanood. Kung umabot kayo sa puntong to, please mag-subscribe kayo sa channel na to. Dito sa mga subscribe, follow nyo ako sa IG nandito sa baba. Tsaka sa Spotify, tsaka sa Facebook page ko. Yun, salamat sa inyo. Ingat kayong lahat dyan and God bless.